Magandang araw sa iyo, batang matalino. Bagong aralin, bagong kaalaman ang matatanto. Ating tatalakayin ang pagtatala ng mga datos mula sa binasang teksto. Tara, sabay nating alamin ang paggawa nito. Pagtatala ng mga datos mula sa binasang teksto. Araling ito, matutunan mo ang most essential learning competency o MELC na nakapagtatala ng mga datos o impormasyon mula sa binasang teksto. Pero bago natin simulan ang pagtalakay sa bago nating aralin, subukan mo munang sagutan ang paunang pagsubok. Panoto, basahin at unawain ang teksto. Sagutin ang mga tanong, isulat ang letra ng tamang sagot sa sagutang papel. Halina't sabay nating basahin ang talambuhay ni Andres Bonifacio. Si Andres Bonifacio ay ipinanganak noong Nobyembre 30, 1863 sa Tondo, lungsod ng Maynila. Ang kanyang mga magulang ay sina Santiago Bonifacio at Catalina de Castro. Siya ay isang Pilipinong revolusyonaryo at bayani na nagtatag ng kataas-taasan, kagalang-galang na katipunan ng mga anak ng bayan o KKK o Katipunan. Isang lihim na lipunan na nakatuon sa pakikipaglaban sa mga Espanyol na sumakop sa Pilipinas. Siya ang isa sa mga unang nagkaroon ng malinaw na pananaw sa kung ano ang dapat na Pilipinong bansa. Siya ay kinikilalang ama ng himagsikan at rebolusyong Pilipino at kilala sa tawag na Supremo. Si Bonifacio ay hindi ipinanganak na mahirap. Ang kanyang ina ay half Spanish at may sarili siyang tagaturo. Ngunit hindi naging madali sa kanya ang buhay nang pumanaw ang kanyang mga magulang noong 14 na taong gulang siya, dahilan upang matigil siya sa kanyang pag-aaral. Sa kabila ng kanyang kakulangan sa formal na edukasyon, tinuruan niya ang kanyang sarili na magbasa at magsulat sa wikang Espanyol at Tagalog, na naging dahilan upang makakuha siya ng trabaho bilang clerk messenger sa isang kumpanyang Aleman. Sinasabing interesado si Bonifacio sa klasikong kanluraning rasyonalismo at mahilig magbasa ng mga gawa ni Victor Hugo, Jose Rizal at Eugenio. Siya ay nagkaroon ng isang malalim na interes sa pagbabasa ng mga libro sa French Revolution at ang mga buhay ng mga presidente ng Estados Unidos, dahilan upang makakuha siya ng isang mahusay na pag-unawa sa mga sosyo-historical na proseso. Ang kanyang hangarin na mabago ang kalagayan ng kanyang mga kababayan sa ilalim ng kolonyalismo ang nagbigay daan sa pagsali niya sa La Liga Filipina. Ang La Liga Filipina ay itinatag ni Jose Rizal noong Hulyo 3, 1982 sa layuning pagkaisahin ang mga Pilipino upang makapagsimula ng reforma, maayos na edukasyon, kooperasyon at pagbuo sa bansa. Ngayong nabasa mo na ang teksto, alam kong kaya mo nang sagutan ang mga sumusunod na tanong. Una, kailan at saan ipinanganak si Andres Bonifacio? Pangalawa, sino-sino ang mga magulang ni Andres Bonifacio? Pangatlo, ano ang nagtulak kay Andres na turuan ang sarili sa pag-aaral? Pang-apat, sa pagbabasa ni Bonifacio ng iba't ibang mga aklat, nagkaroon siya ng pag-unawa sa patlang. At panglima, bakit sumali si Bonifacio sa La Liga Filipina na itinatag ni Dr. Jose P. Rizal? Kumusta? Ilan ang nakuha mong score sa paunang pagsubok? Kung ang nakuha mo ay 4 o 5, binabati kita. At kung 3 naman pababa, huwag mabahala. Paunang pagsubok lamang ito.
may pagkakataon ka pang ipakita ang iyong galing sa mga susunod pang mga gawain. Ngayon naman ay magbalik tanaw tayo sa nakaraan nating aralin. Panuto, bilugan ang pang-uri at sa lungguhita naman ang pang-abay sa pangungusap. Gawin sa sagutang papel. Una, maagang umuwi si Patrick kagabi. Pangalawa, malakas ang ulan kaya hindi kami agad nakaalis. Pangatlo, mas matamis ang mangga sa Sambales. Pang-apat, si Karen ang pinakamatalino sa kanilang paaralan. At panglima, mabigat ang bag na nakapatong sa lamesa. Kumusta? Ganito rin ba ang mga sagot mo? Ang galing mo! Ngayon, ihanda ang sarili at makinig ng mabuti dahil tatalakayin na natin ang bago nating aralin, ang pagtatala ng mga datos mula sa binasang teksto. Bilang panimula, basahin natin ang dialogo at ating talakayin ang pagkuha ng mga datos tungkol dito. Isang araw sa klase ni Binibining Hana Soriano. Binibining Soriano, magandang araw mga bata, kumusta kayo? Ngayong araw ay tayo ay magkakaroon ng isang maikling balitaan. Ating simulan ang pagbabalita sa unang grupo. Liam, magandang araw sa inyong lahat. Narito ang nakalap naming balita tungkol sa turismo ng ating bansa. Rain, pasok! Rain, salamat Liam. Noong 2019, tumaas ng 20 bahagdan ang bilang ng mga turistang pumunta rito sa Pilipinas mula sa dami ng bilang ng mga dayuhang turistang naitala ng Departamento ng Turismo noong 2015. 20 bahagdan din ang itinaas ng bilang ng mga turista noong 2011. Gayon din ang itinaas noong 2017. Sa makatwid, lumilitaw na tumaas ng 20 bahagdan ang bilang ng mga turistang dumadayo sa Pilipinas tuwing ika-4 na taon mula 20 at 7 hanggang 2019. At iyan ang hatid kong balita ngayong araw na ito. Balik sa iyo, Liam. Liam, ngayon naman ay ating pakinggan ang balita tungkol sa RH Bill. Pasok, James. James, salamat Liam. Narito ang isang survey na ginawa ng Supreme Pupil Government tungkol sa Reproductive Health Bill na ipinasa at nilagdaan ng Senado. Sila ay nakipanayam sa 100 piling estudyante ng PUP Main Campus. Ginawa ang survey upang malaman ng SPG kung marami ba ang nakakaalam o nakauunawa sa RH Bill. Ito ang tanong, sa inyong palagay, ano ang RH Bill? Lumalabas ayon sa mga datos na 89 na bahagdan ng mga tinanong ay sumagot na ito ay batas na naglalayong mabawasan ang populasyon at mga usapin na may kinalaman sa reproduktibong kalusugan. At 4 na bahagdan naman ang sumagot na ito ay para sa kababaihan lamang. Ito ang naging resulta ng survey mula sa SPG. Balik sa iyo, Liam. Liam, maraming salamat sa iyo, James. At diyan nagtatapos ang aming maikling balitaan. Binibining Soriano, maraming salamat sa detalyadong pagbabalita Group 1. Ipagpapatuloy natin ang balitaan bukas. Maghanda na muna tayo para sa ating recess. Ngayong nabasa na natin ang maikling dialogo, ating tatalakayin kung ano ang datos at paano tayo makapagbibigay ng datos base sa ating mga binasang teksto. Ang kahulugan ng datos. Ang datos ay ang koleksyon ng mga elemento o mga kaalaman na ginagamit sa mga eksperimento, pagsusuri,
pag-aral ng isang bagay. Ito ay mahalagang parte ng anumang pagsusuri dahil dito nakasalalay ang tiyak na resulta. Ito ay anumang uri ng kaalaman tungkol sa kahit anong bagay. Ito ang pangungusap na tinanggap ang kanyang kayarian, kabilang ang mga pagsusukat o pagmamasid ng isang pabago-bago sa mga malalaking uri ng mga mahalagang pangungusap. Maaring binubuo ng mga bilang, salita o larawan ang mga ganong pangungusap. Isa sa mga halimbawa ay ang pagdetermina ng mga taong nangangailangan ng mas malaking tulong galing sa ating gobyerno. Upang makamtan ang resulta, nangangailangan ito ng mga datos para sa pagkalkula kung ilan ang nangangailangan. Sila ay gumagawa ng isang tinatawag na survey. Ang resulta ng survey na ito ngayon ay nagtataglay ng mga datos na kinakailangan para sa tanong kung ilang mga nangangailangan ng agarang tulong galing sa gobyerno. Pagpapakahulugan sa datos. Ang pagpakahulugan ng datos ay paglalahad ng mga resulta at mga pagtalakay. Inaasahan na tatalakayin ang dahilan ng mga resulta. Ito rin ang bahagi na dapat ihambing ang nakuhang resulta sa isa't isa. Sa kasong ito, ang mga kasalukuyang resulta ay maaring kinumpirma, magpatutuo o tumaliwas sa resulta ng mga nauna. Ang mga talahanayan, graph at iba pang mga kagamitang graphic ay nakatutulong sa kalinawan ng presentasyon at pagpapakahulugan sa mga datos o impormasyon. Kailangan lamang ang pag-iingat ng sa gayon ang pagkakasunod-sunod ng mga graphic sa pagtalakay ay madaling maunawaan. Isa-isahin ang pagtalakay sa mga datos at alamin ang kaugnayan ng mga ito sa isa't isa. Ngayong natalakay na natin ang ating aralin, may mga inihanda akong mga gawain na siyang magpapalawak pa sa iyong natutunan. Para sa unang gawain, piliin sa Hanay B ang mga kahulugan ng mga salitang nasa Hanay A. Kumusta? Ganito rin ba ang mga sagot mo? Ang galing mo! Para naman sa pangalawang gawain, sagutin ang sumusunod na tanong base sa tekstong binasa. Una, tungkol saan ang balitaan ng unang grupo sa klase ni Binibining Hana Soriano? Pangalawa, ilang bagdan ang itinaas ng turismo sa bansa kada 4 na taon mula taong 27 hanggang 2019? Pangatlo, ngayong taong 2020 na kung saan may pandemya, tumaas kaya ang bahagdan ng turismo sa bansa o nabawasan ito? Pang-apat, bakit kaya mas maraming naniniwala na ang RH Bill ay batas na naglalayong mabawasan ang populasyon at mga usapin na may kinalaman sa reproduktibong kalusugan? At panglima, ang RH Bill ba ay para sa kababayaan lamang? 4 na bagdan lamang ang nakuha nito sa survey. Sa tingin mo, bakit mababa ang nakuhang datos dito? Kumusta? Nahirapan ka ba? Pero kayang-kaya, di ba? Kasi magaling ka. Para naman sa pangatlong gawain, basahin at unawain ang teksto. Punan ang bar graph ng mga makakalap na datos mula sa teksto. Halina't sabay nating basahin ang teksto. Lumubo pa ang bilang ng mga kumpirmadong kaso ng COVID-19 sa Pilipinas. Sa huling datos ng Department of Health hanggang
Alas 4 ng hapon, June 1, sumampa na sa 18,638 ang tinamaan ng nakahahawang sakit sa bansa. 552 ang bagong napaulat na kaso ng pandemya sa bansa. Sa sinabing bilang, 119 ang itinuring na fresh cases o resulta ng pagsusuri na lumabas sa nakalipas ng 3 araw. Narito naman ang mga kumpirmadong kaso ng COVID-19 sa Metro Manila ayon sa Department of Health. Kumusta? Nahirapan ka ba? Pero nagawa mo, di ba? Kasi magaling ka. Batid ko na lubos mo nang naunawaan ang ating aralin. Lagi lang tandaan na ang datos ay ang koleksyon ng mga elemento o mga kaalaman na ginagamit sa mga eksperimento, pagsusuri at pag-aaral ng isang bagay. Ito ay mahalagang parte ng anumang pagsusuri dahil dito nakasalalay ang tiyak na resulta. Sa pagkuha ng datos, ang mga nakalap na resulta ay maaring kinumpirma, magpatutuo o tumaliwas sa resulta ng mga nauna. Ang mga talahanayan, graph at iba pang mga kagamitang graphic ay nakatutulong sa kalinawan ng representasyon at pagpapakahulugan ng mga datos o impormasyon. Kailangan lamang ang pag-iingat ng sa gayon ang pagkakasunod-sunod ng mga graphic sa pagtalakay ay madaling maunawaan. Isa-isahin ang pagtalakay sa mga datos at alamin ang kaugnayan ng mga ito sa isa't isa. Maaari mo na ring sagutan ang iba pang bahagi ng module, gaya ng pag-alam sa natutuhan, pangwakas na pagsusulit at ang pagninilay. Muli, ito si Maestro Todeo na laging nagsasabi, mag-aral ng mabuti sa pagkakaroon ng magandang kinabukasan, iyan ang susi. Maraming salamat, ingat kayong lahat.